Ate Risa, pakitali na po ako. Bilis! Sigurado ka ba? Opo, dali po. Isara mo po yung pinto. Mas lalo ko lang siyang naaamoy. Bakit kasi sa dami ng pwedeng pag-anakan, dito pa sa simbahan? Ate Risa! Ito na, sinasara na nga. Shit! Holy shit! Ay, ano ba? Bakit po? Ano po ba kasi yun? Si Father, papalapit na rito. Ano na pong gagawin natin? Ano gagawin ko? Leche talaga. Sumpa talaga tong pagiging aswang ko eh. Hindi. Kumalma ka, Nay. Kalma. Alalahanin mo yung sinabi ni Tatay. Ha? Inhale. Exhale. Pilit pinakalma ni Ney ang sarili, habang si Sister Risa naman ay ginamit ang lahat ng lakas para maisara ang malaking tarangkahan ng kumbento. Ayos ka lang ba? Mas okay na po nung maisara niyo yung pinto. Pero naaamoy ko pa rin. Si Father, kumakatok. Anong gagawin natin? Hindi ko po alam. Alam ko na. Dito, dali. Pumasok ka sa kabinet. Hindi titigil si Father sa kakakatok kasi nakita na niya ako kanina. Diyan ka muna ha. Ako nang bahala sa kanya. Mabilis na nagtago si Ney sa kabinet. Ginamit din niya ang isang damit na naroon para ipantakip sa ilonga nang kahit papano'y mabawasan ang pagkatakam sa amoy ng sanggol. Mula sa loob, dinig na dinig niya ang usapan ni Sister Risa at ang kausap nitong pare sa labas. Hindi ko po nakita si Ney, Father. Ako na lang po ang tutulong sa inyo. Magpapalit lang po ako saglit kasi nadumihan po yung damit ko. Sige po, susunod ako. Ma'am, wala na ba si Father? Wala na, pero kailangan ko na sumunod sa kanya ngayon. Kailangan nila ng tulong sa pagpapaanak. Wala pa raw yung kumadrona eh. Hindi na rin kaya nung babae na pumunta pa ng ospital. Ganun po ba? Oo eh. Paano ka? Kaya mo na bang mag-isa? Ay, alam ko na. Doon ka na lang dumaan sa likod. May pinto roon. Yung mata mo, Ney. Naging kulay pula na. Ayos ka lang ba? Ay, nararamdaman ko pong malapit nang lumabas yung bata. Kailangan ko na pong umalis. Sandali. Pati kung kailan lalabas ang bata, alam niya. Wow. Kumanan ka tapos kaliwa. Nandun yung pinto. Mag-ingat ka ha. Mabilis na tinungo ni Ney ang pintong tinutukoy ni Sister Risa. At pagkalabas niya roon, ay sakto namang umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Hindi na siya lumingon pa at dumiretso na lamang pauwi sa kanilang bahay. Oh, anak. Narito ka na pala. Ano tumahangos ka? May nangyari ba? Diyos ko. Ayos lang po ako, Tay. May nangyari ba? Bumibilis ang paghinga mo at medyo namumula pa yung mga mata mo. Ano ba talagang nangyari, ha? Ay, kanina po kasi, Tay. May buntis na dumating sa simbahan. Nagdarasal lang siya doon tapos inabutan na ng panganganak. Kaya doon na po mismo nag-labor. Diyos ko, sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang sa bahay. Tay, hindi po pwede. Paano na po tayo kakain? Paano ko pa po kayo mapapagamot kung hindi po ako maghahanap buhay? Sa dami ng pwedeng trabaho, bakit kasi sa simbahan pa? Alam mo naman ang sitwasyon mo, hindi ba? Tay, una po sa lahat, grade 6 lang ang natapos ko. Pangalawa, mas ligtas po ako sa simbahan. Walang maghihinala sa tunay kong katauhan doon. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, anak. Ay, kung pwede ko lang sanang kunin sa iyo yung sumpa ng pagiging aswang. Kung may paraan lang para ako na lang ang magpasan ng pasanin mo, gagawin ko. Tay, pag-uusapan na naman po ba natin to? Pasensya na, anak. Pero kasi
Mas ayos kung ako na lang. Malapit na rin naman akong mamatay. Tay, ano ba? Huwag nga po kayong ganyan. Hindi ko po hahayaang mamatay kayo. Pero anak... Pwede ba, Tay? Pagod ako. Huwag na po nating pag-usapan to. Hindi na rin naman magbabago ang desisyon ko. Padabog na lumabas ng bahay si Ney at nagtungo sa likod bahay kung saan naroon ang kanilang kusina. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakadali na lamang para sa ama niyang sumuko habang siya'y pilit na lumalaban. Nay, nasaan na po ba kayo? Bakit niyo naman po kami iniiwan ni tatay? Dahil ba sa kalagayan niya? O dahil isa akong aswang? Hindi tayo iniwan ng nanay mo dahil aswang ka. Hala, naku po! Tay! Bakit po kayo bumangon? Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Na huwag na muna kayong magkikikilos. Bigla na lang po kayong sumasabat sa akin. Ginulat niyo po ako. Anak, may karamdaman lang ako pero hindi naman ako baldado. Mas okay din kung tumatayo ako paminsan-minsan at naglalakad-lakad. Para naman kahit papano'y ma-exercise ang kasu-kasuan ko. Tulungan ko na po kayo. Maupo nga ho muna kayo dito. Sige, salamat. Ay, ano pong ibig ninyong sabihin na hindi umalis si nanay dahil sa akin? Ha, Tay? Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit tayo iniwan ni nanay? Ay, kagaya nga ng sinabi ko, may ibang pamilya na ang nanay mo. Nawala na raw ang pagmamahal niya sa akin kaya niya ako iniwan. Pero hindi yun dahil sa sinumpakang maging aswang. Nawala na ang pagmamahal? Ay... Saglit na natahimik ang mag-ama. Ramdam ni Ney na may itinatago ang kanyang ama. Mga katotohanan ang ayaw nitong sabihin. Kagaya na lamang ng kung paano nga ba talaga siya isinumpa o kung isinumpa nga ba talaga siya. Oh, kain na tayo. Malapit nang lumamig yung niluto ko. Nagluto po kayo? Sabi ko naman po sa inyo na ako na po ang magluluto pag uwi ko, di ba? Kaya ko pa nga kasi. Yung gamot niyo po, ininom niyo na po ba? Oo, ininom ko na. Tara, kain na tayo. Tay? Bakit? Sabi niyo po uminom na kayo ng gamot niyo. Ano po tong bote ng gamot niyo rito sa basurahan? Kakaubos ko lang, anak. Kung hindi ko pa po makikita tong bote, hindi niyo pa sasabihin sa akin na ubos na pala? Tay naman. Anak, sasabihin ko naman talaga, nakalimutan ko lang. Kain na tayo. Mauna na po kayo. Lalabas lang po muna ako. Ibibili ko po kayo ng bago niyong gamot. Napabuntong hininga na lamang si Nea. Batid niyang wala ng silbi ang makipagtalo pa. Pag-uwi niya mula sa butika, mahimbing nang natutulog ang kanyang ama. Kaya't dumiretso na lamang siya sa higaan. Maaga pa siya kinabukasan para tumulong sa solisitasyon ng simbahan. Ney! Be! Tara na! Nariyan na po! Tay, mauna na po kami ha. Yung binili ko pong gamot sa inyo kagabi, inumin niyo po, ha? Oo, mag-iingat kayo, ha? Opo, Tay. Saang barangay nga po daw tayo ngayon, ate? Babalikan lang daw natin yung mga hindi pa nasulisit. Mauna na po kami, Mang Sedo. Sige, mag-iingat kayo, ha? Opo. Kamusta ka na pala, Ney? Mas okay na po kaysa kahapon. Ano palang nangyari? Sa nanganak? Ayun, ayos naman. Naipanganak naman niya ng maayos yung bata. Buti na nga lang, dating kumadrona pala si Sister Salve. Siya yung nagpaanak dun sa buntis. Sayang nga ang cute pa naman ng baby, hindi mo nakita. Mas okay na po yun. Dahil baka matakam lang ako at gawin siyang hapunan. Sira ka. Pero seryoso, paano ka ba talaga naging isang aswang? Sabi po ni tatay, isinumpa daw ako ng isang matandang babae na may galit sa kanya noon.
Kaya ito ang resulta. Ha? Ang lakas naman maka-fictional ng buhay mo. Pero bakit daw? I mean, ano daw ba ang nagawa ng tatay mo? Hindi ko rin po alam eh. Sa totoo lang, pakiramdam ko nga may tinatago sa akin yang si tatay. Hindi ko lang po alam kung ano. Tuwing nagtatanong po kasi ako, laging yun lang ang sinasabi niya. Parating hindi buo. Parating may kulang. Ah, ganun ba? Nakakapagduda nga yan. Ay, wag na po nating pag-usapan. Mabuti pa nga. Tara na, bilisan na natin. Pagkarating nila sa simbahan, ay agad na silang hinati at ang kanya-kanyang destinasyon para sa panghihingi ng donasyon sa nalalapit na pista ng simbahan. Ate, may aso. Baka kagating tayo niyan. Di, aswangin mo rin siya mamayang gabi. Ate naman! Biro lang. Huwag na lang tayong lumapit. Tao po! Tao po! Ate, parang wala naman pong tao sa bahay na yan. Meron yan. Nagtatago lang sila. Alam kasi nilang ngayon ang solisitasyon para sa simbahan. Tao po! Magandang umaga po! Ay, pasensya na po sa abala. Galing po kami sa simbahan. Manghihingi po sana kami ng kaunting tulong para sa nalalapit na pista ng parokya. Kung maaari po sana, manghihingi po sana kami ng kaunting abuloy para sa preparasyon, gaya ng misa, prosesyon, tsaka pagkain po para sa mga bisita. Tao po? Ang hindi magbigay, hindi pagpapalain ng Diyos. Ate, sira ka! Wala po yata talagang tao. Ay nako, sa iba na nga lang po tayo. Hindi, may tao yan. Ayaw lang lumabas. Tara, tago tayo dito. Tingnan mo, may lalabas niyan. Ate, hindi po ba kasalanan tong ginagawa natin? Anong kasalanan? Para naman to sa simbahan eh. Saka, kailangan mo rin ng pera, di ba? Para sa tatay mo. Kaya kailangan nating makarami. Para kahit bawasan natin, hindi sila maghihinala. Oh, di ba? Lalabas din yan, sabi sa'yo eh. Tara na, dali. Hello po! Magandang umaga po! Sige na. Galing po kaming simbahan. Manghihingi lang po sana kami ng kaunting abuloy para sa nalalapit po na pista ng parokya. Kahit magkano pong halaga ang may bibigay ninyo ay malaking tulong na po. Huwag po kayong mag-alala. Ilalagay po namin sa logbook ang pangalan ninyo at isasama sa panalangin ng buong grupo. Nag-aalangan man ang alin na kalalabas lamang ng bahay mula sa pagtatago, ay wala itong nagawa kundi ang magbigay na lamang ng maliit na halaga. Salamat po! Maraming salamat po! Pagpalain po nawa kayo ng Diyos. Bakit ka nagpapasalamat? At anong pagpalain? Ang liit naman ang binigay. 5 piso? Maliit lang din ang biyayang babalik sa kanya. Ate, marinig po kayo. Ano naman? Alam niyo po ate, parang hindi po kayo madre. Minus 10 points na po kayo sa langit niyan. Hindi ko naman talaga gustong maging madre. Yung tatay ko kasi, sabi niya wala daw ako mapapala kapag nag-asawa lang ako. Magagaya lang daw ako sa kanya na pinabayaan ng asawa. Parehas na po pala tayong walang ina ate, no? Ano po bang nangyari din sa mama niyo? Kagaya ng sayo. Sumama sa ibang lalaki. Wala eh. Malandi siya. Grabe na talaga ang panahon ngayon, no ate? Babae nang nangiiwan ng asawa. Sinabi mo pa. Tara na nga. Ate, dun tayo sa malaking bahay. Baka malaki din ang ibigay. Teka lang, dito muna. Sayang naman kung lalaktawan natin. Sige po. Tao po. Tao po. Anong may paglilingkod ko, sisters? Ay, magandang umaga po. Galing po kaming simbahan. Manghihingi lang po sana ng kaunting tulong para sa nalalapit na pista ng parokya. Galing pala kayo sa simbahan. Nariyan na ba ang bagong magiging kura paroko ng simbahan? Bukas pa raw po ang dating ng bagong kura. Ganun ba?
Sige, sandali lang kukuha ako ng pera. Ate Risa, Bakit? May problema ba? parang bigla pong bumigat ang pakiramdam ko. Ha? Bakit? Hindi ko po alam, ate. Parang ang init bigla ng katawan ko. Ha? Pero malilim naman ah. Kailan mo pa naramdaman yan? Ngayon lang po, ate. Parang nanginikip po ang dibdib ko. Teka, tatawag na ba ako ng tulong? Ito na ano nangyari dyan sa kasama mo? Hindi ko nga po alam. Sabi niya parang nanikip daw po ang dibdib niya. Ha? Pumasok muna kayo sa loob ng matignan na rin kita. Manggagamot po kayo? Albularyo ko. Po? Hindi na po. Nalipasan lang siguro ng gutom tong kasama ko. Saka kailangan na rin po naming bumalik sa simbahan. Akin na po yung donasyon nyo. Salamat po. Sigurado ba kayo? Para kasing hindi magandang lagay ng kaibigan mo. Tara na, Nay. Mas lalong hindi magiging maganda ang lagay niya kung gagamutin mo pa siya. Hindi na po. Salamat na lang. Mabilis na iniwan ni na Sister Risa at Ney ang bahay na yun. At nang tuluyan na silang makalayo, mas nakakahinga na ng maayos si Ney. Ano, kumusta ka na? Mas mabuti na po kaysa kanina. Ay, muntik na tayo ron ah. Bakit po pala, ate? Hindi niyo hinayaang tingnan niya ako. Baliw ka ba? Albularyo yun, Ney. Albularyo po? Huwag mo sabihin hindi mo alam kung ano ang albularyo at kung anong kaya nilang gawin. Hindi po. Ano? Diyos ko? Naturingang aswang? Walang alam? Ang sabi lang po sa akin ni tatay, manggagamot daw sila. Ano po bang kakayahan nila? Ang mga albularyo ay hindi lang ordinaryong manggagamot. Kasi may kakayahan din silang makilala ang mga aswang na kagaya mo. At ang mga albularyo ay mahigpit na kalaban ng mga aswang. Nakakaloka ka. Hindi mo talaga alam yun? Kaya po pala ayaw ni tatay na ipagamot ko siya sa mga albularyo. Hindi sinabi sa'yo yun ng tatay mo? Hindi po. Ha? Ibang klase din ng tatay mo? Kung wala pala ako kanina, di nabunyag na yung sikreto mo. Salamat, ate. Huwag mo nang isipin yun. Saka, baka may rason lang ang tatay mo kung bakit hindi niya sinabi sa'yo ang tungkol sa mga albularyo. O paano? Tuloy na natin ang pagsusulisit. Mabuti pa nga po, ate. Habang naglalakad, hindi pa rin mali sa isip ni Ney ang tungkol sa albularyo. Binabagabag siya ng mga tanong. Ano nga ba ang bagay na pilit iniiwasang sabihin sa kanya ng kanyang ama? Pagkatapos nilang libutin ang lugar, nagpasa silang magpahinga sa lilim ng puno. Pareho na silang pagod at parehong malalim ang iniisip. Grabe, nakakapagod. Pero ayos lang, nakarami naman tayo. Ayos ka lang? Ha? Opo, ayos lang. Iniisip mo pa rin ba yung tungkol sa sinabi ko kanina? Napapaisip lang po ako, ate. Ano pa kaya yung mga hindi sinasabi sa akin ni tatay? Isipin mo na lang, baka ginawa yun ng tatay mo para protektahan ka. Pero hindi po ba mas mapoprotektahan niya ako kung sasabihin niya ang totoo? Baka natatakot lang siya, Ney. Kausapin mo na lang pag uwi mo. Ang mabuti pa, bilangin na natin tong nalikom natin. Tingnan mo medyo makapal-kapal din. Kasing kapal ng mukha ng babaeng nagbigay ng piso kanina. Oo nga. Ang kapal, no? Para sa simbahan naman to eh. Teka, 100, 150, 150 plus 500. Magkano nga? 650, ate. Oo. Tapos may nagbigay pa ng 1,000 at 238 lahat ng barya. Pa-compute nga. 1,888 po lahat. Pwede na rin. Hindi na masama. O heto, kunin mo. Para saan po to? Porsyento mo. Bilisan mo na, baka may makakita pa sa atin. Salamat po, ate.
Pasensya na po ha. Nadadamay pa po kayo sa kasalanan ko. Ano ka ba? Ginagamit mo naman yan para sa gamot ng tatay mo. Hindi sa masama. Maiintindihan din ng Diyos ang sitwasyon mo. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Tara na sa simbahan. Magdasal na lang tayo at humingi ng tawad. Tahimik silang naglakad pabalik sa simbahan. Bit-bit nila ang pera para sa parokya. Pagdating nila, naabutan pa nila ang misa. Sakto lang pala, hindi pa tapos ang misa ni Father. Tara, upo muna tayo ron. Sige po ate. Excuse po. Thank you po. Hay, nakaupo na rin. Ate, ang sarap ng ganitong katahimikan ano? Parang kahit papaano, napapayapa ang isip mo. Ate, kayo po, ano po ang iniisip nyo? Sa sobrang payapa, nakatulog na siya. Ay, kung hindi ito nakasuot ng pangmadre, hindi mo talaga iisiping madre pala siya. Ate? Ate, gising. Oh, ha? Nakatingin po dito sa atin si Father. Ha? Saan? Sa altar, ate. Hala, nakatulog na pala ako. Ang bilis niyo nga pong nakatulog eh. Ate, si Sister Salve nakatingin po dito. Yung resibo, yung sobre. Nasaan? Resibo? Po? Nasa inyo po, di ba? Ha? Wala. Wala sa bulsa ko. Hindi ko ba binigay sa'yo? Hindi po ate, sigurado po kayong wala dyan. Wala talaga. Baka po nalaglag lang. Ayun lang po sa kaliwang paa nyo. Nandito lang pala. Akala ko nawala na. O sige, puntahan ko na muna si Sister. Sige po. Pagkatapos ng misa, mabilis na tumayo si Sister Risa habang naiwan naman si Nay na nakaupo. Pinanood niya si Sister Risa na kaagad pinagsabihan ni Sister Silva matapos mahuling natutulog habang nagsisermon ng pare. Tumayo na rin si Nay at sumunod kay Sister Risa upang tumulong sa paghahanda para sa pagkuha ng mga handog. Grabe si Sister, para akong batang nahuli sa klase. Daig pa nanay ko kung pagalitan ako. Kasi naman ate, tulog na tulog ka talaga. Akala ko nga nagdarasal ka lang yun pala. Humihilig ka na? Ay, hindi nga. Joke lang po. Hindi naman po kayo humihilik. Tumulo lang po yung laway nyo. Emi ka talaga. Ay, napalakas yata boses ko. Sorry po. Tara na nga, mangolekta na tayo. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Thank you po. Grabe, ang laki ng bigay nung lalaki dun, oh. Mayaman siguro yun. Gwapo pa. Hoy ate, baka po may makarinig sa'yo, isumbong ka pa. Mapapagalitan ka na naman. Ayos lang. Tara na, Nay. Hoy, ayos ka lang? Ha? Para ka nakakita ng multo dyan. Wala po. Para lang kasing may nakita akong pamilyar na mukha. Ha? Sino? Namalikmata lang po yata ako. Hayaan niyo na po. Panay ang lingon niya sa paligid para hagilapin ang tingin ng nakitang babae. Alam niyang imposible, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ayos ka lang ba? Sino ba kasing hinahanap mo? Para kasing... Wala ate. Malabo yun. Imposible. May buntis ba rito? Yung albularyo ba? Ano? Hindi ate. Mas familiar pa po. Parang si nanay. Parang nakita ko po si nanay. Pero imposible po yun. Malabo po talaga na pumunta siya dito. Baka naman namimiss mo lang ang nanay mo. Baka nga po. Tapos na po ba kayo? Dalhin na po natin to sa kaban ng parokya, yung mga handog. Wait lang, Nay. Bakit po? Hala, ate! Huwag niyo na po akong abutan. Baka may makakita po sa inyo. Mapapagalitan kayo niyan. Wala yan. Harangan mo ko, bilis. Ate, kinakabahan po ako sa ginagawa niyo. Ano
Ano ka ba? Kailangan mo tong pera, di ba? Saka kung mahuli man, di mahuli. Mas gugustuhin kong mismong simbahan ang magtanggal sa akin bilang madre. Ayaw niyo po talaga maging madre, ano? Sino ba kasing gustong maging madre? Walang kalayaan, parang nakakulong. I mean, pwede ka namang maglingkod sa Diyos at mag-asawa at the same time, di ba? May point naman po kayo pero kasalanan pa rin tong ginagawa natin, ate. Kung hindi ko nga lang po talaga kailangan ng pera hindi ko naman po gagawin to. Hindi na po ako mangungupit ng pera para sa Diyos. Pero kailangan mo. Nay, tao tayo. Likas sa tao ang pagiging makasalanan. At itong mundo, pinipili tayo nitong maging makasalanan. Isa pa, habang buhay ka, tayo, hindi mo maiiwasan ang kasalanan. Alam mo kung anong mahalaga? Magbago po? Bukod doon. Ay, ano pa po? Tanggapin ang kasalanan, umamin sa pagkakamali, matuto, magbago, at huwag nang uulitin ang parehong pagkakamali. Lalo na kapag nabigyan ka ng pagkakataon na hindi na yun ulitin. Yun ang mahalaga, ang aminin mong tao ka lang, nagkakamali at kailangan mo ang Diyos. Ang lalim naman po nun, ate. Pwede na bang malunod? Corny niyo po, ate, ha? Ito Sige na, itago mo na yan bago pa tayo makita. Pandagdag na rin sa gamot at pagpapacheck up ng tatay mo. Salamat po talaga, ate. Kahit hindi man po kayo ang pinaka-inosenteng madrang nakilala ko, alam ko pong may mabuti kayong puso. Ay, tigilan mo ko. Sige na. Sige po, Father. Mauna na po ako. Salamat po. Babalik na lang ako sa susunod. Teka, ang boses na yon, pamilyar. Hala, nasan na? Nawala na agad. May problema ba? Kanina ka pa ganyan ah. Pagod lang po yata ako. Kaya kung ano-ano pong nakikita at naririnig ko. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo. Ako nang bahala rito. Katatapos lang ng misa, uwi ka na kagad? Kayo po pala. Hinahanap niyo po ba si Father? Nandun po siya. Samahan ko na po kayo. Kumusta ka na? Maayos na bang pakiramdam mo? Parang pinagpapawisan ka. Hindi po. Ayos lang po ako. Pagod lang po. Mauna na po ako, ha? Tara na po kay Father. Hindi si Father ang sadya ko rito. Gusto ko sanang umatid ng misa pero tapos na pala. Ganun po ba? Pagkatapos magpaalam ni Nea, mabilis siyang lumabas ng simbahan. Pagkalabas ay muli na namang niyang naramdaman ng kakaibang init. Parang pinapaso ang buo niyang katawan. Ang hangin biglang naging mabigat. Parang may matang nakatitig sa kanya mula sa paligid. Muntik na ako dun Ayos ka lang ba? Nay! Bakit? Para ka na namang nakakita ng multo. Kasi... hallucination ko lang ba yun? Pero sigurado ako sa narinig ko. Hoy! Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Ate, may nakita ka po bang babae dito sa likuran ko kanina? Ha? Mag-isa ka lang naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Sigurado ka po. Imposible namang guni-guni ko lang yun. Ate, feeling ko po, nababaliw na ako. Ha? Paano ba naman nasabi? Kanina po kasi sa loob ng simbahan, parang nakita ko si nanay. Tapos kanina rin, parang narinig ko siyang kausap si Father. Tapos ngayon, parang narinig ko ulit yung boses niya. Ngayon lang po. Hoy, wag mo naman akong takutin. Baka pagod ka lang. Sige na, umuwi ka na. Bakit niyo po pala ako hinabol? Ay oo, pinapasabi ni Sister Salve na bukas daw kailangan maaga pa lang nandito na kasi sasalubungin natin yung bagong kura paroko. Yun lang po ba? Oo. Bakit?
Masakit ba dibdib mo? Kailangan ko na po sigurong umuwi, ate. Naninikip na naman po kasi yung dibdib ko eh. Dahil po siguro to sa presensya ng albularyo. O sige, gusto mo bang ihatid na kita? Hindi na po. Kaya ko na. Sigurado ka? Opo. O sige, mag-iingat ka. Habang papalayo siya, halos hindi na niya maramdaman ang mga paa niya sa lupa. Bawat hakbang ay parang may bumibigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa pagod, sa takot, o sa presensyang hindi niya maintindihan. Nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, wala na siyang ibang gustong gawin kundi mahiga. Anak, anong nangyari? Tay, nahihirapan po akong huminga. Anong gagawin ko? Dito, maupo ka muna rito. Pahingi po ako ng tubig. Ay, sige, kukuha ako ng tubig. Sandali lang. Oh, etong tubig. Ano bang nangyari, anak? Ay, Diyos ko. Anak, ano ba talaga nangyari, ha? Ay, kinakabahan na ako. Bakit ka ba nagtatalokbong? Alisin mo nga yan. Hala, bakit ka nanginginig? Pinagpapawisan ka pa ng matindi at ang lamig ng pawis mo. Walang nangyari, tay. Giniginaw lang po ako. Patingin na ako. Oh, wala ka namang lagnat. Giniginaw ka pero ang lalaki ng pawis mo. Butil-butil pa. Huwag niyo lang po akong alalahanin, tay. Sandali lang. May gamot pa yata doon. Ikukuha kita. Mabilis na tumayo si Mang Sedo at nagtungo sa kusina. Habang si Ney ay pilit na nilalabanan ang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam niya pagka-uwi ng bahay. Bago pa man makabalik si Mang Sedo, ay may kumatok na sa pinto ng kanilang bahay. Ney? Ney, nariyan ka na ba? Mang Sedo? Si Risa po ito, yung kaibigan niyang madre. Tay, may tao po sa pinto. Sandali, nariyan na. Oh, anak, inumin mo muna ito. Tao po. Ney? Nariyan na! Oh, Sister Risa, ikaw pala. Ano, napasugod ka? Nag-aalala po kasi ako kay Ney. Kanina pa siya hindi mapakali sa simbahan. Ay, pumasok ka muna. Salamat po. Si Ney po pala? Ayan, grabe ang panginginig sa lamig. Ney? Ayos ka lang? Ate. Risa, ano ba talaga nangyari ka, Ney? Ate. Ano po, pasensya na, Ney. Pero tingin ko kailangan ng malaman ng tatay mo to. Ano ba kasi yun? Kinakabahan na ako. Kanina po kasi, habang nagsusulisit kami ng donasyon para sa simbahan, may nalapitan po kaming albularyo. Ano? Anong ginawa sa'yo ng albularyo, honey? Ay, wala naman pong ginawa ang albularyo, Mang Sedo. Kay Ney. Siguro? Ay, wag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po siya. Bukas na bukas din. O kung gusto niyo po, ngayon na. Hindi kailangang malaman ng albularyo ang lagay ni Ney. Lalo lang natin siyang ilalapit sa panganib kapag kinumpirma pa natin ang hinala ng albularyo. Ano na pong gagawin natin? Pwede bang pakiabot ang kahon na naroon? Yung nasa taas po ng kabinet? Oh, yun nga. Sige po, sandali lang. Anak, tatagan mo ang loob mo. Sumpa lang yan. Hindi ka niyan matatalo. Eto na po, Mang Sedo. Salamat. Pakikuha naman ako ng malinis na palanggana sa kusina, Risa. Opo. Palanggana lang po ba? Hindi ko na po lalagyan ng tubig?
Lagyan mo na rin. At saka pakikuha na rin ako ng bimpo. Nasa ibabaw yun ng drawer. Sige po. Malamig na tubig lang, ha? Opo. Heto na po, Mang Sedo. Ano po palang gagawin nyo? Nung binata pa ako, minsan na akong katuwang ng isang albularyo. Kaya kahit papano may kaunti akong kaalaman. Sana nga lang ay sumapat. Mabilis na sinimula ni Mang Sedo ang panggagamot kay Nea. Isang tuyong dahon mula sa karton ang kanyang sinindihan, saka isinausaw sa malinis na tubig. Pinatakan niya rin ito ng langis at nagsimulang umusan ng dasal. Bago ko ipunas kay Nea ito, kailangan muna natin siyang itali. Po? Bakit po? Mas mabuti nang ligtas tayo. May posibilidad kasing labanan ng katawan niya o ng pagkaaswang niya ang gamot na ilalapat ko. Nandiyan ang lubid sa karton. Ito po ba? Oo, yan nga. Lubid po ba to? Bakit parang ugat ang itsura? Saka matibay po ba to? Espesyal ang lubid na yan. Hindi basta-basta mapuputol. Tay, ang lamig po. Kumapit ka lang, anak. Manalangin ka lang, Nay. Itatali ka namin, anak, ha? Sige po, Tay. Risa, patulong naman ako. Sige po. Tama ho ba itong ginagawa natin? Ito lang ang tamang paraan. Mabilis nilang itinali si Nea. Hindi naman nagpumiglas ang dalaga. Tahimik lamang siyang nagpatali. Pero habang unti-unting dumidilim ang paligid dahil paggabi na, doon na siya nagsimulang magwala. Tay! Ang sakit po ng ulo ko. Para po ako nahihilo. Tay! Mang Sedo, ano na pong gagawin natin? Nay, kumapit ka lang. Tama talaga ang pasya kung puntahan ka. Sabi ko na may mangyayaring hindi maganda. Heto, tulungan mo kong punasan ang braso niya. Tay! Ayoko po yan! Huwag niyo po ilapit sa akin yan! Nay, para sa'yo rin to. Napapaso ako, sabi! Ituloy mo lang ang pagpupunas, Risa. Po? Opo. Mang Sedo, bakit po umuusok ang katawan ni Nay kapag pinupunasan natin? Ayoko sabi niyan! Para na po siyang nag-iibang tao. Pakawalan niyo ko. Tanggalin niyo ang tali. Tanggalin niyo! Diyos ko, Mang Sedo. Nay, anong nangyayari? Sinasapian ba siya? Huwag kang matakot, sister. Normal lang yan kasi nagsasaaswang siya. Kagaya na sabi ko, nilalabanan ng katawan niya mga dasal at orasyon ko. Tay! Pakawalan niyo ako, mga hayop! Yung boses po ni Nay, Mang Sedo, nag-iiba na po. Yung mata niya, sobrang pula na. Ano na pong gagawin natin? Mang Sedo, tutulungan na po kitang magdasal. Huminahong ka, Risa. Ituloy mo lang ang pagpupunas mo. Pero Mang Sedo, natatakot na po ako para kay Nay. Huwag kang matakot dahil naaamoy niya ang takot at kahinaan mo. Mang Sedo, bakit po biglang namatay ang ilaw? Brownout po ba? Wala po bang kuryente? Mang Sedo, ano pong nangyari? Bumalik na ang ilaw pero si Nay po, saan siya nagpunta? Nalintikan na. Nakatakas siya. Hanapin natin. Bilis! Tiyaka kung hindi pa siya nakakalayo. Opo. Nay, nasaan ka? Anak! Alam kong nariyang ka lang. Hindi ito ang tamang oras para makipagtaguan. Nay, huwag mo naman kaming takutin. Saan po kayo pupunta, Mang Sedo?
Lalabas ako. Titignan ko kung nando si... Nay, siya yun. Sigurado ako. Pero Mang Sedo, gabi na po eh. Bahala na nga. Pero anong gagawin ko? Pambihira naman talaga. Sandali lang po. Habang hindi maganda ugaga si Mang Sedo at Sis Teresa sa paghahanap kay Nea, pilit namang nilalabanan ni Nea ang sarili habang nagtatago sa silong ng bahay nila. Inhale. Exhale. Umayos ka, Nay. Labanan mo. Nay! Anak! Nakalayo na po yata si Ney, Mang Sedo. Hindi siya pwedeng makalayo. Ang buwan. Ano pong meron sa buwan? Ang kapangyarihan ng kabilugan ng buwan. Yan ang humihila kay Ney. Kailangan natin siyang mahanap bago pa mahuli ang lahat. Pero hindi pa naman po tuluyang bilog ang buwan. Kaya nga kailangan na nating maagapan. Ney! Anak! Hindi. Ah! Narinig niyo po yun? Parang nanggagaling sa silong. Mang Sedo, kaya niyo po ba? Hindi pa po kayo magaling. Huwag niyo na lang pong pilitin ang sarili niyo. Mabuti pa pong ipanalangin na lang natin si Ney. Hindi. Kaya ko. Ney! Anak! Kahit mahirap, pinilit ni Mang Sedo na hanapin ang anak, habang si Ney naman ay tuluyan ng di napigilan ng pagsasaswang. Sa kalagitnaan ng gabi, umalingaw-ngaw ang pagaspas ng kanyang pakpak at ang tunog nito'y kagaya ng isang wakwak. Kinaumagahan na, nagising si Nea, pagod at walang maalala, pero mas bumuti na ang pakiramdam niya. Tay? Ney! Anak! Tay, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Huwag ka munang bumagon. Kumusta ang pakiramdam mo? Pagod po, pero mas okay na po ako kaysa kahapon. At pakiramdam ko mas lumakas na po ako. May problema po ba, Tay? Wala. Wala ka bang maalala kagabi? Kagabi po? Ano pong nangyari kagabi? Ano pong ginagawa ni Ate Risa dito? Ney, gising ka na pala. Kumusta? May masakit pa ba sa'yo? Mainit pa rin ba ang pakiramdam mo? Ano? Wala na po. Ayos na po ako. Kung may nagawa man po ako kagabi, pasensya na po. Nasaktan ko po ba kayo? Tay, ano po, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Bakit po ganyan ang mga tinginan ninyo? Wala naman. Maghahanda na po ako ng almusal. Sige, tutulungan na kita. Huwag ka na munang babangon, ha, anak? Magpahinga ka na lang muna dyan. Anong meron? Ano po ba kasi nangyari kagabi? Wala namang nangyari kagabi. Magpahinga ka na lang muna dyan. Maghahanda lang kami ng makakain. Sige po. Saglit na natigilan si Ney nang makita niya ang mga lasog-lasog na damit sa gilid ng kama na may mga dugo pa. Hindi niya may paliwanag, pero bigla siyang kinabahan. Sasabihin po ba natin sa kanya? Mukhang wala po siyang maalala mula kagabi. Hindi pa tapos ang kabilugan ng buwan. Kaya mas mabuti sigurong wag na muna. Ano pong gagawin natin? Tiyak magtatanong siya ng magtatanong. Tay? Paano na po? Bahala na. Bakit anak? May problema ba? Bakit po ba may mga damit doon na punit-punit at puro dugo? Tay, ano po ba talaga nangyari kagabi? Ano kasi anak? Di ba tinali ka namin kagabi? Nakalimutan mo na ba?
Galing yan sa'yo. Di ba, Mang Sedo? Oo, anak. Itinali? Nasaktan ko po ba kayo? Hindi naman. Oo. Tingnan mo, oh. Oh. Di ba wala? Sa'yo ang mga yan. Huwag kang mag-alala. Wala naman nangyari kagabi. Diyos ko, patawarin. Madre ako pero patong-patong na ang kasalanan ko sa inyo, Lord. Pasensya na po talaga. Mabuti naman po kung ganun. Pero kung sa akin po yan, bakit parang wala naman po akong sugat? Ha? Nagamot ko na kasi, anak. Saka napakabilis mong gumaling, kaya ganon. You know, aswang thing. Saan ang galing yung sinabi ko na yun? Ano po pala yung pinag-uusapan nyo kanina? Ha? Meron ba? Ay, Opo, narinig ko po kayo. Ano po yung sasabihin ninyo sa akin? Tungkol yun sa... kabilugan ng buwan. Mamayang gabi na yun, di ba? Oo, anak. Mamayang gabi na nga ang kabilugan ng buwan. Kaya mas mabuti siguro kung dito ka na lang muna sa bahay ngayong araw. Po? Pero ngayon na po darating ang bagong kura paroko ng simbahan at inaasahan po ni Father na sasalubungin namin siya. Ako nang bahala doon. Sasabihin ko na lang na masama ang pakiramdam mo. Pero ayos na po ako. Pakiramdam ko nga po mas dumoble ang lakas ko. Ha? Saka sa gabi pa naman po ang kabilugan ng buwan, hindi po ba? Aagahan ko na lang pong umuwi. Pero anak... Ayos lang po ako, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Ay, hindi na ba talaga kita mapipigilan? Tigas talaga ng ulo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Sedo. Bantay sarado po sa akin itong si Ney. Kita mo na, Tay. Nandyan naman po si Ate Risa. Saka hindi ko po maipaliwanag pero nakapagtatakang lumakas po ako. Dati kasi tuwing papalapit ang full moon, madalas nangihina ako pero iba po ngayon. Pilit ng ngiti na lamang ang isinukli ni Sister Risa sa mga sinabi ni Nea. Pagkatapos nilang kumain, agad silang umalis at nagtungo sa simbahan. Pagkarating doon, naghahanda na ang lahat para sa pagdating ng bagong kura paroko. Napagalitan pa sila ni Sister Salve dahil hindi umuwi si Risa buong gabi. Pasensya na po, Sister. Nagka-emergency lang po sa bahay nila, Ney. Patawad po. Kasalanan ko po, Sister Salve. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihin po namin ngayon. Ang sumi talaga nito si Sister Salve. Kaya natatakot akong tumandanda lagi. Maririnig ka po, ate. Totoo naman Hindi kasi nakaranas ng dilig, kaya mainit ang ulo. Ate! Hindi na po talaga kayo tatanggapin yan sa langit. Ayos lang. Kaya ko naman pumunta dun. Ha? Ate! Ay, sorry po. Ate, magtrabaho na nga po tayo. Magkakasala pa tayo dahil sa'yo eh. Wala naman ako sinabi Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Tinuloy ni Nanay at Sister Risa ang pag-ayos ng kwartong tutuluyan ng bagong kura paroko. Sa umpisa'y naging magaan ang umaga ni Nea. Pero di kalaunan ay muli na naman siyang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Pabukas nga po ako ng electric fan, ate. Patutok po sa akin. Ayan, ayos na ba? Opo, salamat. Balita ko, bata pa raw yung papalit kay Father Yung bagong kura paroko po? Oo, yun nga. Sabi, early 30s pa lang daw siya. Ano kayang itsura niya? Gwapo kaya siya? Yung mga sakristan kasi rito, mga uhugin pa. Baliw ka talaga, ate. Pati ba naman ang bagong kura paroko natin pag-iinteresan mo? Ito naman, katuwaan lang. Bawal lang ang mag-asawa, bawal pa magka-crush. Ay, ate, pwede po bang pa number 3 yung fan? Ang init po kasi talaga. Ha?
Sa'yo na nga nakatutok ang electric fan eh. Mainit pa rin po talaga, ate. Hindi po ba kayo naiinitan? Hindi naman. Dapat ba akong mainitan? Teka, ano yun? Maingay na sa labas. Nandyan na yata ang bagong kura paroko. Sabi ko nagagabihin siya eh. Ay, mabuti nga po yung ginabi siya kasi ang dami pa nating inayos. Halos katatapos nga lang din natin dun sa tutuluyan niyang silid eh. Ay, silipin natin, ate. Tara. Oh, bakit? May problema ba? Ang bango po, ate. Hindi niyo po ba naaamoy? Ang bango. Parang amoy dinuguan? Ha? Dinuguan? Opo, hindi niyo po ba naaamoy? Parang may nagluluto ng dinuguan. Saan kaya galing yun? Hoy, ate, ayos ka lang ba? Ha? Oo. Sigurado ka po? Para po kasing kayo naman ang nakakita ng multo. Guni-guni ko lang ba yun? Ang alin po, ate? Guni-guni ang alin? Ay, wala. Para lang kasing pumula saglit yung mata mo. Pumula? Wag mo nang intindihin yun. Hindi ka na naiinitan? Hindi na po. Ang weird nga eh. Kasi nung naamoy ko yung dinuguan, parang biglang naging presko ang hangin. Ganun ba? Opo. Tara na po. Salubungin natin ang bagong kura paroko. Tapos na rin naman tayo mag-ayos at maglinis ng silid niya eh. Oo. Sige. Habang magkasama silang naglalakad papunta sa labas ng simbahan, hindi pa rin maalis sa isip ni Ney ang amoy ng dinuguan. Parang isang senyales na hindi niya may paliwanag. Lalo't may iba siyang nararamdaman na gumagalaw sa kanyang katawan. Ayun ang bagong kura paroko, ate. Ay, may itsura nga po siya. Ha? Oo nga. Anong problema, ate? Parang kanina lang po excited pa kayo makita yung bagong kura paroko ha. Pero ngayon, para naman po kayong natameme na dyan. Wala. Ina-expect ko lang kasi na mas gwapo siya. May itsura naman po ha. Pero hindi gwapo. Oo. Ha? Ewan ko sa'yo, ate. Ate. Oh, bakit? Nandito po yung albularyo. Kaya po pala may kakaiba akong nararamdaman. Ha? Saan? Ayun po sa tabi ng bagong kura. Oo nga no. Tapos, parang hindi rin siya mapakali. May nararamdaman ka bang kakaiba? Medyo naninikip lang po yung dibdib ko. Kailangan na nating umalis dito, Ney. Mabilis na hinila ni Sister Risa si Ney. Wala namang nagawa si Ney kundi magpatianod sa madre. Pero nang tuloy na silang makalabas ng simbahan at masinaga ng liwanag ng buwan, bigla na lamang may kakaibang nangyari kay Ney. Ate? Ney, anong problema? Ito na nga ba sinasabi ko? Dapat talaga nakinig na lang tayo kay Mang Sedo. Ate? Ano yun? Ang full moon, nangyayari na po. Ano? Hala, oo nga. Sabi ng mama ko noon, minsan lang nakakaramdam ng ganito. Kaya pala nag-iibang pakiramdam ko kanina pa. Tapos, ngayon pa talaga nangyari. Kung kailan nasa labas ka, nalinti ka na talaga. Naku, pag minamalas ka nga naman. Anong gagawin natin ngayon? Hindi na po ako aabot pa sa bahay. Kailangan po nating makahanap ng mapagtataguan dito. Kailangan niyo po akong itali. Bilisan na po natin. Sige. Oh, kayo pala. Ano nga ulit ang pangalan nyo? Puwisi talaga? Bakit ngayon pa? Risa po. Ito naman si Ney. Umarte ka lang ng maayos, Ney. Huwag kang papahalata. Ako nga pala si Aro. Tawagin nyo lang ako Manong Aro. Yun naman ang tawag sa akin ng lahat eh.
Ay, sige po, Manong Aro. Pero mawalang galang na po. Mauna na po kami. Sandali lang. Bakit ba para kayong laging nagmamadali? Ayos lang ba yung kasama mo? Ayos lang po siya. Ayos lang po ako. Kahapon pa siya ganyan. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Ayos lang po talaga. Hindi eh. Parang hindi ka naman ayos. Kapwa sila natigilan ng biglang dumating ang asawa ni Manong Aro. Akala nila'y makakahinga na sila ng maluwag. Pero mas lalong nanikip ang paligid nang mapansin ni Ney ang bilog na tiyan ng babae. Sa tansya niya, malapit na itong manganak. Yari na. Ney, ayos ka lang? Ate, umalis na tayo dito. Bilis! Ay, pasensya na po pero mauna na po kami. Sandali lang. May pakiusap sana ako eh. Ano po yun? Sa kumbento ba ang punta nyo? Baka pwede nyo samahan ng asawa ko. Kailangan kasi ako sa loob. Kaya kung pwede, kayo na lamang sanang sumama sa kanya. Po? Hindi po pwede. Bakit naman? Hindi po kasi doon ang punta namin. Ganun ba? Gusto kasi ng asawa ko makausap si Sister Manuela. Kaso wala siya sa loob. Sabi, nasa kumbento raw. Hindi nyo ba talaga siya pwedeng samahan? Saglit na nagkatinginan sina Sister Risa at Nea. Malalim ang buntong hininga ni Nea. Maya-maya'y mas lalo niyang nalanghap ang mabangong amoy ng buhay na sanggol sa sinapupunan ng asawa ni Manong Aro. Hindi ko na po kaya, ate. Ate, ang enerhiya ng buwan at ang bata sa sinapupunan ng asawa ni Manong Aro. Mas lalo akong nagiging mapusok. Nagmamadali po kasi talaga kami. Pasensya na po. Tara na, Ney. Ate. Ayos lang ba talaga ang kasama mo? Opo, pasensya na po. Kailangan na talaga naming umalis. Mabilis na inalalaya ni Sister Risa si Ney palayo at dinala sa likod ng kumbento kung saan naroon ang lumang silid imbakan. Doon agad niyang tinali ng mahigpit ang kamay at paa ng dalaga. Ate! Anong gagawin ko, Ney? Natatakot na ako. Umalis ka na po, ate. Iwanan mo na po ako. Ano? Hindi pwede. Hindi kita iiwan. Ate! Ney, pigilan mo. Isipin mo ang tatay mo. Paano na lang kapag nalaman nila ang katauhan mo? Paano na ang tatay mo? Sino nang mag-aalaga sa kanya? Hindi kakayanin ni Mang Sedo na mawala ka, Ney. Lumaban ka. Heto, hawakan mo ang rosaryo. Magdasal tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Kasabay ng pagkaputo ng rosaryo ni Sister Risa ay ang pagpula ng mga mata ni Nea at ang mabilis na pagtubo ng balahibo niya sa katawan. Mabilis na napatras sa takot si Sister Risa at nang akmang aalulong na ito ay mabilis na pinasakan ni Sister Risa ng tela ang bibig ng dalaga. Pasensya na, Ney, pero hindi ko hahayaang marinig nila ang alulong mo. Ang dami ng tao sa labas. Nandun pa ang bagong kura at ang albularyo. Tiyak na hindi ka nila bubuhayin pag nakita ka nila. Ha? May sinasabi ka ba? Hindi kita maintindihan. Shh! Huwag kang maingay. Parang may tao sa labas. Diyos ko naman, ano ba naman to? Parang dito ko narinig yung alulong. Patay. Si Manong Aro yun, yung albularyo. Kausap niya ang bagong kura. Paano na? Pasensya na, Ney, pero hindi ka pwedeng mag-ingay. Pigilan mo ang sarili mo, ha? May kakaiba talaga sa hangin, sa paligid. Kaninang umaga nga lang may natagpo ang patay na baboy sa tabing ilog. Wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Imposibleng tao may gawa nun. Dahil kung tao yun, malamang sa merkado ang bagsak ng karne
at hindi sa tabing ilog. Nay, natagpuan na nila yung baboy na inaswang mo kagabi. Buti na lang talaga at yun lang ang pinag-interesan mo. Nanlaki ang mga mata ni Nay nang marinig ang sinabi ng kaibigang madre. Saglit silang natigilan nang biglang magagulo ang mga tao sa labas. Narinig lang ang usapan nila na ang asawa ni Manong Araw ay manganganak na. Mas lalong naging agresibo si Nay nang marinig yun. Mabilis siyang nilapitan ni Sister Risa at buong lakas na pinigilan. Nay, huwag kang magpumiglas, please. Takti naman bakit ba mas lalo kang lumalakas? Hindi pa ba tapos ang kabilugan ng buwan? Ay, talaga naman, sumabay pa yung buntis. Nay, tumigil ka. Huwag mo akong piliting saktan ka. Anak, huwag mong pigilan. Nay? Ha? Wait lang, tatanggalin ko na yung salpak mo. Basta promise mo hindi ka sisigaw, ha? Huwag mong pigilan, anak. Mabango ang amoy, hindi ba? Oh, hayan na, tanggal na. Nay? Ha? Wala naman dito ang nanay mo. Nay, ayoko po. Ayoko po. Sino bang kausap mo? Natatakot na talaga ako. Kailangan mo yun, anak. Huwag mong pigilan. Naaalala mo ba yung sarap sa pakiramdam nung kinain mo yung buntis na baboy kagabi? Mas masarap pa yun sa baboy. Hindi. Ayoko. Hindi. Nay, ano bang nangyayari? Sino bang kausap mo? Ayoko. Hindi. Ayoko. Kahit unti-unti nang nawawala sa anyong tao si Nea, mukha pa rin siyang batang litong-lito. Halimaw na ang galaw ng katawan niya, pero puno siya ng takot. Pilit niyang tinatakpan ng magkabilang tenga gamit ang mga kamay para hindi marinig ang boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tumigil ka! Tumigil ka na! Hindi kita kailangan! Anak, kailangan mo ko. Ikaw ang susunod. Nasa dugo mo yan. Huwag mo nang labanan. Nay, sinong kinakausap mo? Walang ibang tao rito kundi tayo lang dalawa. Ayoko! Umalis ka na! Umalis ka sa isip ko! Hindi kita kailangan! Nay, sobrang pula na ng mga mata mo. Nanginginig ka. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo, paano kita matutulungan? Ate, tulungan mo ako. Ayaw niya akong umalis. Ayaw niya akong tigilan. Sino ba kasi yun? Ayoko na marinig. Ayoko. Ate, ayoko na marinig ang boses ni nanay. Ha? Pero wala naman dito ang nanay mo Nandito siya. Nandito siya sa ulo ko. Paulit-ulit ang boses niya. Hindi ko alam pero naririnig ko siya. Anong sinasabi niya, Nay? Ang bango raw ng dugo. Ang sarap raw ng laman. Ayoko. Nay, makinig ka sa akin. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa, okay? Huwag mong hayaan na kunin ka ng tinig na yan. Tama po kayo, ate. Isinumpa lang ako. Wala sa dugo ko ang pagiging isang halimaw. Mali ka, anak. Hindi totoong isinumpa ka. Dahil bunga kita. Nananalaytay sa dugo mo ang aking dugo. Ano bang sinasabi mo? Umalis ka na.
Nagsisinungaling ka. Hindi ka totoo. Totoo ang sinasabi ko. Nagsinungaling sa'yo ang tatay mo. Katulad kita, anak. Kaya yakapin mo ang pagiging aswang natin. Hindi totoo yan! Hindi ka totoo! Umalis ka na! Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ney sa loob ng silid-imbakan. Maya-maya'y parang naubos ang lahat ng enerhiya niya sa katawan hanggang sa mawalan ng malay. Pagdilat ng mga mata niya ay nakauwi na siya sa kanilang bahay. Nakahiga sa banig, may basang bimpo sa noo at dama pa rin sa katawan ang pagod na hindi may paliwanag. Sabi niya po, narinig niya ang boses ng nanay niya. Anong klaseng tao po ba talaga ang nanay ni Ney, Mang Sedo? Matagal ko nang inilihim sa kanya ang tunay na katauhan ng nanay niya. Ayokong sundan niya ang yapak ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ordinaryong tao si Melissa, ang ina ni Ney. Kagaya ng anak ko, isa siyang aswang. Akala ko noon nagbago na siya at tuluyang tinalikuran ng pagkaaswang, pero nagkamali ako nang mabalitaan kong nambiktima na naman siya. Nang marinig ko yun, hindi na ako nagdalawang isip pa na umalis. Itinakas ko ang aking anak sa kanya. Kaya kami napunta rito. Kung ganon, hindi po pala isinumpa si Ney, kundi... Oo. Hinawahan siya ng pagkaaswang ng nanay niya. Siya ang pilit na sinasabi ng kanyang ina na nakatadhanang maging tagapagmana ng angkan nila. Hindi! Hindi totoo mga sinasabi ni tatay. Hindi yan totoo. Hindi ako aswang. Hindi ako halimaw. Ayoko! Natatakot ako. Paano kung bumalik si Melissa? Ayokong maging masama ang anak ko. Kaya nga hanggat maaari, sana'y ayoko nang ipaalam sa kanya ang lahat dahil mas mahihirapan lang siya. Pero base sa sinabi mo, sister, kinakausap na si Ney ng kanyang ina. Kaya kasi ni Melissa ang kumausap ng mga kalahi niya. Gamit lang ang isip. Isa yun sa mga kakayahan nila. Huli na po kayo, tay. Alam ko na po ang lahat. Narinig ko po lahat. Ney, anak. Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi naman po ako galit sa inyo. Naiintindihan ko po. Malaki na po ako. Hindi ko hahayaang matulad ako kay nanay. Tay. Huwag ka munang bumangon. Kaya ko na po, tay. Simula po ngayon, gagawin ko po ang lahat para hindi ako tuluyang maging aswang. At kung kinakailangan kong itali ang sarili ko gabi-gabi para lang malabanan ito, gagawin ko po. Hindi po ako makikinig sa bulong ni nanay. Anak, hindi mo kailangang dalhin to na mag-isa. Alam ko po, pero bahagi na to ng pagkatao ko, tay. Hindi ko po pwedeng takasan, pero pwede ko pong pigilan. Anong ibig mong sabihin? Huwag niyo na po akong alalahanin. Ang gawin niyo po, magpalakas kayo para pag binhawi ako ni nanay sa inyo, kaya niyo siyang labanan. Kaya niyo akong ipagtanggol. Anak ko. Ilang araw din ang lumipas at muling bumalik sa normal na buhay si Nea. Araw-araw pa rin siyang pumupunta sa simbahan at araw-araw din ang panghihingi nila ng solisitasyon para sa mga gawain ng simbahan. Grabe! Ang gwapo talaga ng bagong kura natin. Feeling ko, mahal ko na siya. Sabi niyo po nung una hindi siya gwapo. Ano po ba talaga, ate? Sa kahinaan niyo po ang boses niyo. Hindi lang po tayo nandito. Mangumpisal kaya ako. Mabuti pang hapo, ate. At sabihin niyo na rin po lahat ng kasalanan niyo para mabawasan naman. Parang gusto kong haring mangumpisal at magpabinyag. Baka sakaling mawala ang sumpa. O kung ano man to. Mangungumpisal ako at doon ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko.
Father, kasalanan po ba? Kung umiibig na ako sa inyo? Kung mahal ko na kayo? Aray! Ate naman seryoso po ako dito. Hoy! Makapambato ka? Mas matanda pa rin ako sa'yo, no? Igalang mo nga ako. At saka madre ako. Hindi mo ba nakikita? Isang mapusok na madre po. Loko ka! Pero seryoso ate, gusto ko pong mangumpisal at magpabinyag. Ha? Hindi ka ba masusunog niyan sa holy water? Tuwing nagwiwisik si Father ng banal na tubig, grabe ang iwas mo. Hindi ka masusunog kung mabuti ang intensyon mo. Mariing napalunok si Nea nang biglang sumulpot si Manong Aro at sumabat sa kanilang usapan. Pero hindi tulad ng dati. Hindi na siya nakaramdam ng kung anong kakaibang init sa katawan. Para bang nasanay na siya o sadyang mas naging malakas na siya. Kayo po pala, Manong Aro. Kanina pa po kayo riyan? Ngayon lang. Hinahanap niyo po ba si Father? Oo, nariyan ba siya? Nasa loob po. Gusto niyo po samahan ko kayo? Hindi na. Tama ang pasya mo magpabinyag. Alam mo, hindi lamang panlabas na karumihan ang nililinis niyan, kundi pati ang laman at lalim ng puso. Pero paalala lang, hindi lahat ng nababasa ng banal na tubig ay gumagaling. Minsan, doon pa lang sila nagsisimula magbago. Ang lalim naman po niyan. Tayo na po sa loob? Hindi na. Kaya ko na. O sige na. Ituloy niyo na pinag-uusapan niyo. Sige po. Ang weird talaga minsan ni Manong Aro. Teka, ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Sigurado ka? Wala bang masakit? Hindi ka ba naiinitan? Nilalamig? Normal ba ang paghinga mo? Oo nga po. Totoo? Totoo nga po. Siguro dahil tapos na ang kabilugan ng buwan, kaya bumalik ka na sa normal. Siguro nga po. Hindi ka pa naman tuluyang nagiging aswang, di ba? Nagsisimula pa lang. Baka nga po. Sa totoo lang po, yan lang naman po ang talagang kalaban ko Ang bilog na buwan. Doon ko po hindi makontrol ang sarili ko. Saka pag may buntis po. Di madali lang yan. Alamin mo kung kailan ang kabilugan ng buwan para makapaghanda ka. Kung kailangang itali ka o huwag ka na lumabas buong araw, gagawin natin. Tutulungan kita. Salamat po ate. Napakaswerte ko po na nakilala ko kayo. Naku, lalaki ulo ko niyan. Ay, may malaking kalendaryo pala ako sa kwarto ko. Sa'yo na lang, ibibigay ko sa'yo. May buwan doon. Makikita mo kung kailan ang full moon, quarter moon, etc. Sige po ate. Pero ate, sa tingin niyo po ba tama na subukan kong magpabinyag? Alam mo, sa totoo lang, isang patak nga lang ng holy water, parang sinusunog ka na. Paano pa kung ibuhos sa noo mo? Baka magliyab ka na dun sa altar. Grabe ka naman ate. Pero ano nga po bang dapat kong gawin? Bakit hindi mo simulan sa pangungumpisal? Malay mo, si Father lang pala ang makakatulong sa'yo. May punto po kayo ate. Sige po, mamaya-maya, mangungumpisal na ako. Maayos at malinaw ang naging plano ni Nanay at Sister Risa. Pero may ibang plano ang tadhana nang lumutang ang mga kakaibang balita. Yun nga pong sadya ko rito sa inyo, Father. Kasi hindi na po talaga maganda ang kutob ko. May natagpo na naman pong bangkay. At sa pagkakataong to, hindi na baboy, kundi isang matandang babae. Ha? Tama ba yung narinig ko? May pinatay? Wakwak po ang tiyan at nawawala ang lahat ng laman loob. Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa simbahan. Kasi hindi ko na po kaya mag-isa, Father. Kapapanganak lang po ng asawa ko. Alam niyo naman po yun. Ate, wala akong alam dyan. Nay, hindi kaya nandito na sa baryo ang nanay mo? Paano niya po nasabi, ate? Sabi kasi ni Mang Sedo, itinakas ka lang daw niya at inilayo sa nanay mo para hindi ka matulad sa kanya.
Saka nabanggit niya na ikaw ang tagapagmana ng nanay mo. Naisip ko lang, hindi kaya? Huwag naman po sana, ate. Pagkatapos marinig ang balitang yon, maagang umuwi si Nea. Bukod sa ayaw niyang abutan ng dilim na nasa labas, may kutob siyang hindi niya may paliwanaga. Ramdam niya na para bang may nakasunod sa kanya habang naglalakad. Tay? Tay? Sino ka? Nariyan ka na pala, anak. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako ito, si Nanay. Nay? Ano pong ginagawa niyo rito? Lumayo ka sa anak ko! Lumayas ka rito! Hindi ka namin kailangan. Anak, tumakbo ka na! Ano po bang nangyayari? Nay, bakit po kayo nandito? Ano po kailangan niyo? Babawiin na kita, anak. Ang tagal mong nawala sa akin dahil sa tatay mo. Miss na kita. Sumama ka na sa akin. Gusto kitang makasama ulit. Hindi sasama sa iyo ang anak ko! Tay! Ayos na po ba kayo? Mas lumalala po ang ubo ninyo. Anong ginawa niyo sa tatay ko? Anak, wala akong ginawa sa tatay mo. Ang totoo, siya ang may ginawang kasalanan sa akin. Inilayo ka niya. Kinuha ka niya't itinago. Parang hayop na ikinandado. Ang mga kagaya nating aswang ay dapat malaya. Nababaliw ka na. Ginawa lang yun ni tatay dahil masama kayo. Kayo ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Umalis na po kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Anong ginawa mo sa anak natin, Sedo? Sinira mo ang pagkakataon nating mabuo bilang pamilya. Anak, makinig ka sa akin. Kailangan mo kong pakinggan. Kailangan mo kong samahan bago mahuli ang lahat. Anong ibig yung sabihin sa bagong mahuli ang lahat? Anak, ikaw ang susunod na magiging tagapagmana ng lahi natin. Magiging mayaman ka. At kung sasama ka sa akin, papayagan kitang ipagamot ang tatay mo sa isang mamahaling ospital. Huwag kang makinig sa kanya, anak. Nililinlang ka lang niya. Manahimik ka, Sedo. Huwag mong agawan ng kalayaang mamili ang anak natin. Huwag mo siyang linlangin. Akala mo ba hindi ko alam? Ang alin po, tay? Hindi ko ito sinabi sa kanya dahil kahit papano, ayoko kamuhi ang kanya. Pero sinasagad mo na ako, Melissa. Anak, ang nanay mong dahilan ng... Tay! Anong ginawa niyo sa tatay ko? Bakit mo siya sinaktan? Ha? Walang hiya ka! Ang lakas nun, ha? Tumilapon siya! Tay! Huwag kang makinig sa kanya. Sumama ka na sa akin. Hindi mo makukuha ang anak ko. Patayin mo na lang ako. Huwag na nating gawing komplikado to. Simple lang. Sumama ka sa akin at hahayaan kong mabuhay ang tatay mo. Nababaliw ka na ba? Papatayin mo ang tatay ko para lang mangyari ang gusto mo? Pinatunayan mo lang kung gaano ka kasama. Masama ka rin naman. Kahit anong tanggi mo, hindi magbabago ang katotohanang nananalaytay sa katawan mo ang dugo ko. Masarap ba ang laman ng loob ng baboy na kinain mo? Sayang, nagtimpi ka kasi noong full moon. Hindi mo tuloy natikman kung gaano kasarap ang bagong silang na sanggol. Mas masarap pa yun sa isang makunat na matanda. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa bagong bangkay na natagpuan. Eh ano ngayon? Aswang ako. Anong inaasahan mo sa akin? Saka mabuting at matanda lang ang pinuntirya ko at hindi yung bagong silang na anak ng albularyo. Pero huwag kang mag-alala. Nakaplano na yun. Napakasama mo talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama sa isang baliw at siraulo na kagaya mo.
Napakasakit mo namang magsalita, anak. Para namang hindi ka nang galing sa akin. Ayokong gawin to pero ayokong magsisi ka sa huli. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako sasama sa'yo. 20 anyos na ako, Nay. May karapatan na akong magpasya para sa sarili ko. At sa pagkakataong to, pipiliin ko si tatay kesa sa inyo. Hindi ako sasama sa isang aswang na sumira ng pamilya namin para lang sa tawag ng laman at gutom. Sige, bibigyan kita ng oras at pagkakataon. Babalik ako. Hindi mo na kailangan bumalik. Buo na ang pasya ko. Para siyang nabunutan ng tinig nang makitang umalis na ang kanyang ina. Pero alam niyang hindi pa doon natatapos ang lahat. Tay, ayos lang po ba kayo? Anak, nag-aalala lang ako. Kilala ko ang nanay mo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tay, may dugo na po yung ubo niyo. Kailangan niyo na po talaga magpatingin sa doktor. Hindi na, anak. Wala nang doktor na makakapagpagaling ng sakit ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang nanay mo, siyang nagbigay sa akin ng sakit na ito. At kahit mapilit mo pa siyang bawiin to, huli na ang lahat. Pero tay, baka naman po may paraan pa. Wala na, anak. Tinatanggap ko na may tanin na ang buhay ko. Tay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Tatagan mo ang loob mo, anak. Hindi pa naman ako mawawala ngayon. Sasamahan pa kita sa laban na ito. Kaya magpakatatag ka, ha? Naiintindihan mo? Opo, tay. Opo. Ganyan nga. Kinaumagahan, umagang nagtungo si Nay sa simbahan para manghingi ng tulong. Ang aga mo naman yata ngayon. May nangyari ba? Ate Risa, nagpunta po sa bahay si nanay kagabi. Ha? Huwag tayo dito mag-usap sa simbahan. Doon tayo sa likod, sa may hardin. Hindi na po, ate. Wala na pong oras. Nagpunta ako rito para sana magpasama sa inyo. Saan? Kay Manong Aro po. Sa albularyo? Bakit? Mahaba pong kwento. Ipapaliwanag ko na lang po sa daan. Sige, sandali lang at magpapaalam muna ako. Matapos payagan na umalis si Sister Risa, pumunta kagad sila sa bahay ng albularyo. Habang nasa daan ay nagkwento na si Nay sa kaibigan. Kagaya nga po ng sabi ko, nagpunta si nanay sa bahay at gusto niyang sumama ako sa kanya. Ate, siya rin po pala ang aswang na pumatay sa matandang babaeng natagpuan. At ang dahilan kung bakit nagkasakit si tatay. Napakasama niya, ate. Napakasama niya. Tahan, nanay. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko pong hindi sasang-ayon si tatay sa desisyon kong lumapit sa albularyo. Pero ate, nakataya rin dito ang buhay ng anak ng albularyo. Anong ibig mong sabihin? Balak ni nanay na biktimahin ang anak niya. Ano? Grabe! Napakasama naman pala talaga ng nanay mo. Tama lang ang pasya mo at sigurado kung maiintindihan ka rin ni Mang Sedo. Oh, nandito na pala tayo. Sandali at kakatok muna ako. Oh, kayo pala. Ano sadya nyo? Ano po? Ayos ka lang ba? Pwede po ba tayo mag-usap sa medyo malayo po rito? Ang mag-ina ko lang ang kasama ko ngayon. Hindi ko sila pwedeng iwan. Si Ate Risa na lang po muna ang magbabantay sa kanila. Pwede po ba yun? Mahalaga lang po ito. Pumayag na po kayo. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako aalis. Sige. Pumayag ang albularyo. Kaya sumama ito kay Nay para makapag-usap sila. Sapat lamang ang layo ng lugar na pinuntahan nila para hindi maamoy ng dalaga ang mabangong halimuyak ng sanggol. Ano bang sasabihin mo't kailangan pang lumayo? Siguruhin mo lang mahalaga talaga to.
Sobrang importante po. May aaminin po ako. Naghihintay ako. Siguro naman po napapansin niyo na may kakaiba sa akin. Tama po ang hinala niyo. Isa po akong aswang. Wala po ba kayong sasabihin? Ikaw nagaya makipag-usap at nagsabing may sasabihin ka, hindi ba? Diretsuhin mo na ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan ninyo akong puksain ang nanay ko. Hindi ko po ginusto maging isang aswang. Hindi ko po ito pinangarap. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin pumatay ng tao para lang mapahawi ang gutom ko. Alam ko pong misyon nyo ang puksain ng mga kagaya ko, pero baka pwede naman po na huwag na ninyo akong ibilang sa mga papatayin ninyo. Kailangan po ako ng tatay ko. May sakit po siya. Isa pa, pabait po ako. Hindi po ako nambibiktima. At bakit ko naman gagawin ang sinasabi mong pagpatay sa nanay mo? Dahil balak ng nanay ko na biktimahin po ang anak ninyo. Ano? Kung tama po ang hinala ko, sa darating na blue moon niya balak gawin. May panahon pa po tayo para pigilan siya. Sa susunod na buwan na yon. Matutulungan niyo po ba ako? Hindi ko alam kung mabuti ba talaga ang intensyon mo o kung anong dahilan mo. Lalo na't alam ko ang ginagawa niyong dalawa ni Sister Risa sa likod ng simbahan at sa ngalan ng Diyos. Gusto ko lang malinaw sa iyo. Hindi ko to gagawin para sa iyo. Gagawin ko to para sa anak ko at sa mga taong maaari maging susunod na biktima ng iyong ina. Alam ko pong hindi mabuti. Nagkasala ako, pero gusto ko pong magpasalamat. At pangako po, pagkatapos nito, handa akong magbayad sa lahat po ng kasalanan ko sa simbahan at sa Diyos. Mabuti kung ganon. Pero may isa pa po akong pakiusap. Pwede niyo po bang gamutin ang tatay ko? Hindi po siya aswang. Biktima lang din po siya. Kung maaari po sana, tulungan niyo rin po siya. Gamutin ang tatay mo? Pwede kong subukan. Manggagamot ako, oo. Pero hindi ako naghihimala. Kailangan ko siyang makita para malaman ang kalagayan niya. Maraming salamat po, Manong Aro. Huwag ka muna magpasalamat kaagad. Sa gabing sumapit ang blue moon, kailangan mo nang mamili. Hindi lamang sa pagitan ng nanay mo at ng bayan, kundi sa pagitan ng dilim na dumadaloy sa iyo at ng liwanag na pinipili mong yakapin. Pag dumating ang oras na yon, wala nang atrasan. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po at pipiliin ko ang liwanag. Mabuti. Mapagkakatiwalaan ko ba ang kasama mo? Po? Si Ate Risa po ba? Oo naman po. Kung ganun, antayin mo ako rito. Kukuha lang ko ng mga gamit at agad tayong pupunta sa tatay mo. Sige po. Mabilis na bumalik si Manong Aro sa kanilang bahay. Habang si Nay naman ay nanatiling nakatayo at naghihintay. Pagbalik ng albularyo ay dala na nito ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Pagkarating nila sa bahay ni Nanay, nadatnan pa nila si Mang Sedo na mahimbing ang tulog. Malayo-layo rin pala tong bahay niyo. Mas ligtas po kasi kung titira kami ng malayo sa mga kabahayan. Alam niyo na po. Tay? Tay? Nandito na po ako. Mukhang tulog ang tatay mo. Hayaan mo na muna siya magpahinga. Hindi ko pa siya natitignan ng maayos pero masasabi ko na hindi to normal na sakit lang. Isa tong hawa. Hawa po? Oo, hawa. Kung sino man ang aswang nagbigay sa kanya ng sakit, ibig sabihin gusto siyang hawaan ito. Pero nilalabanan ng tatay mo. Kaya siya mas lalong naghihirap. May paraan po ba, Manong Aro, para magamot po ang tatay ko? Susubukan ko. Pero hindi ako mangangako. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo, Manong Aro. Iligtas niyo po si tatay. Hindi ako Diyos, Nay. Pero susubukan ko. Tay? Tay, gising po. Nakauwi ka na pala. May kasama ka. Si Manong Aro po, albularyo, Tay. Kung gano'n, ikaw pala ang albularyong sinasabi ng anak ko.
Tagal din nating hindi nakita. Magkakilala po kayo? Naging assistant ako noon ng tatay niya. Ay, mga panahong ayaw pa niyang tanggapin ang pamana sa kanya ng ama. Akala ko kasi matatakasan ko eh. Nay, pwede ba ako makiusap? Ano po yun? Pwede mo ba kaming iwan muna ng tatay mo? Sige po. Tay, sa labas lang po muna ako. Sige, anak. Kagaya ng pakiusap ni Manong Aro, mabilis na lumabas si Ney at naupo sa pahabang upuang gawa sa kahoy. Sinadya niyang di lumayo dahil gusto niyang marinig ang usapan. Ang laki ng piniyat mo. Ang akala ko hinayaan mo na yung girlfriend mong aswang noon. Inasawa mo pala talaga. Ganon talaga siguro kapag mahal mo. Kahit alam mong may sa demonyo. Paano ka pala napapahayag ng anak ko? Alam naman nating pareho na galit ka sa mga aswang. Hindi naman pwedeng habang buhay kitang iwasan. Ibig sabihin... Oo, matagal ko nang alam na nandito ka sa barangay namin. Bakit wala kang ginawa? Dahil gaya nga ng sinabi ko, hindi kita pwedeng iwasan habang buhay. Patawad nga pala sa nagawa ko sa tatay mo noon. Kahit tarantado ka, naging matalik na kaibigan ka pa rin namin ng tatay ko. At higit sa lahat, para na rin kitang tiyuhin. Ano bang ginagawa nila? Bakit imbis na gamutin ni Manong Aro si tatay ay nagtatawanan lang sila? Hoy, kahit 22 years ang tanda ko sa'yo, mas mukha ka pa rin matanda sa akin noon. Ayan, sige, tawa pa. Kailan mo babalak sabihin sa anak mo? Pwede bang ikaw nang magsabi sa kanya? Pati ba naman sa anak mo? Magpakalalaki ka naman. Hindi ko yata kakayanin magpaalam sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ni Ney na naging mahina si Mang Sedo sa harap ng ibang tao. Gusto niyang lapitan at yakapin ang ama. Pero alam niya na kahit anong gawin niya, wala na talagang pag-asa pa. Pero gusto niya pa rin sumugal. Naiintindihan ko, pero mukhang alam niya na. Hindi mo na kailangang sabihin. Alam na niya? Hindi ako sigurado kung gaano kalalim ang alam niya. Pero sigurado ako, nasasaktan na siya. Anak ko yun. Dapat akong nagprotekta sa kanya. Hindi ako ang dahilan ng sakit niya. At may pagkakataon ka pa para itama mga pagkukulang mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako, lalo na't kung malaman niyang ako ang dahilan kung bakit ganito ang naging buhay niya. Ang totoo, Sedo, hindi lamang dugo ng aswang ang dumadaloy sa bata. Dugo mo rin yun at may kabutihan pa rin sa'yo. Kaya may pag-asa pa siya. Naramdaman ni Ney ang bigat ng bawat salita. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan, pero pinili niyang manahimik. Dahil sa sandaling yun, mas kailangan niyang unawain hindi lamang ang kanyang ama, kundi pati ang sarili niyang pinagmulan. Aro, kung sakaling hindi na ako magising bukas, pwede bang ikaw nang bahala sa kanya? Tigilan mo nga yung drama mo. Buhay ka pa. At habang buhay ka pa, ikaw mismo ang dapat gumawa niyan. Tay? Humiga ka na. Sisimulan ko ng panggagamot. Hindi ako sigurado kung may silbi pa ba to, pero susubukan ko pa rin. Aro, huwag mong masyadong galingan ha. Baka mapilitan pa akong mabuhay ng matagal. Kung may tawa kang ganyan, may laban ka pa. Huwag ka magkunwaring handa ka na. Inilabas ni Manong Aro ang isang maliit na mangkok na gawa sa baon ng nyoga. Binuhusan niya ito ng itim na langis. Saka nilagyan ng tuyong dahon na agad namang kumislap. Sa liwanag ng liwanag, sa anino ng anino, lumabas ka kadiliman. Ibalik mo ang hindi sa'yo. Aro, mainit.
Parang may apoy sa loob ko. Huwag kang bibitaw. Pero bitiwan mo ang sakit. Isuko mo ang galit. Panginoon, sana po gumana. Pagalingin niyo po ang tatay ko. Ano ito? Parang pinipilas ang bituka ko. Tay! Hindi tama to. Dapat lumabas na ang sumpa. Nay, sa labas ka lang. Pero... Aro! Hindi ko na kaya! Sa halip na gumaang ang lagay ni Mang Sedo, mas lalo siyang nanghina. Nanginig ang buo niyang katawan at muling sumuka ng mas maraming dugo. Nangingitim na rin ang gilid ng kanyang labi. Hindi gumana. May humaharang. Mas malalim ang kapitang itim na mahika sa katawan niya kaysa sa inaasahan ko. Ibig sabihin, hindi niyo po siya kayang gamutin? Sabi ko naman sa'yo, manggagamot ako pero wala akong himala. Sabi ko sa'yo huwag mong masyadong galingan, Aro. Tumigil ka dyan. Mas sinuswerte ka pa't buhay ka pa. Tay, sorry. Sorry po. Huwag kang umiyak. Buhay pa ako, di ba? Manong Aro, wala na po ba tayo magagawa? Baka may paraan pa po. May isa pang paraan, pero hindi mo gugustuhin. Ano po yun? Kailangan mong hawaan ng pagkaaswang ang tatay mo. Ano po? Ayoko. Hindi ko po magagawa yun kay tatay. Pero yun na lang ang tanging natitirang paraan. Ang tanging paraan para maagapan ang sakit na ibinigay ng isang aswang ay ang maging aswang din. Isinumpa lang siyang mamatay sa karamdaman at hindi tuluyang maging aswang. Pero ang pagiging aswang ang magliligtas sa kanya. Hindi po yan totoo. Imposible. Pasensya na, Ney. Pero nakita mo, sinubukan ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ney sa narinig. Hindi siya makapaniwala na yun ang tanging solusyon para gumaling ang kanyang ama. Gusto niyang paniwalaan kasinungalingan lamang yun. Pero kita niya sa mukha ni Manong Aro na seryoso ito. Nang sumunod na araw, parang lantang gulay na naglakad si Ney papuntang simbahan. Ney! Hoy! Ayos ka lang? May nangyari ba? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan. Ate, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin niyo? Ha? Ano bang nangyari? Kasi po, Oh, sinubukang gamutin ni Manong Aro si tatay, di ba? Pero wala na raw po talagang ibang paraan kundi ang hawahan ko siya ng pagiging aswang ko. Ha? Ate, nahihirapan ako. Ano pong gagawin ko? Gusto ko pong mabuhay pa si tatay pero ayoko siyang maging halimaw. Diyos ko, Ney. Hindi ko alam ang tamang sagot. Hindi kasi ako. Ikaw. Pero naiintindihan ko. Mahirap yan. Parang pinipili mo magdusa rin siya. Pero pareho po kami masasaktan kahit ano pa po ang piliin ko. Kapag hinayaan ko siya mamatay, mawawala siya. Pag niligtas ko po siya, baka hindi na siya maging siya. Ganyan talaga pag mahal mo ang isang tao. Lahat ng pagpipilian mo, masakit, walang panalo. Pero bakit parang ako lang po ang kailangang mawalan? Kasi ikaw ang nagmamahal. At sa totoo lang, ang tunay na pagmamahal, minsan hindi patas. Minsan ikaw lang ang lumalaban, ikaw lang ang sumusugal. Pero alam mo rin sa sarili mo, hindi mo kayang manood lang. Kung gagawin ko yun sa kanya, hindi ko na alam, ate. Tinanong mo na ba ang tatay mo? Nag-usap na ba kayo tungkol dito? Hindi pa po. Sa totoo lang po, natatakot po ako sa pwedeng maging sagot niya. Naiintindihan ko. Pero alam mo,
Minsan yung kinakatakutan nating sagot, mas magaan pa pala kaysa sa mga gumugulo sa isip natin. Baka mas mahirap lang talaga pag hindi mo tinanong. Paano po kung maghalit siya? Paano po kung kamuhian niya ako kahit sa ideya pa lang? Eh di magalit siya. Karapatan niya yun. Pero karapatan mo ring subukang iligtas siya. At karapatan niyo pareho na pag-usapan ito bilang mag-ama. Kaso, paano ko sasabihin? Tay, gusto mo po ba maging aswang para mabuhay ka? Parang ang bigat po. Ang hirap naman po. Sorry. Pero alam mo, walang magaan sa ganyang usapan. Pero mas mahirap pag pinili mong mag-isa sa desisyon na dapat sana dalawa kayong humaharap. Kung talagang mahal mo ang tatay mo, bigyan mo siya ng boses. Huwag mong agawan ang karapatang pumili para sa sarili niya. Gusto ko lang po siyang mabuhay. Kahit kapalit ay ako. Kahit kapalit ay lahat ng meron ako. Pero sa ganitong paraan, hindi ko na po alam. At kung ganun ka magmahal, sigurado akong kahit gaano man kasakit ang sagot niya, kakayanin mong tanggapin. Dahil hindi ka nagpupumilit, nag-aalay ka lang ng pag-asa. Ate, salamat po. Baka kailangan ko na pong umuwi. Sige, pero Nay, isang pakiusap lang. Huwag mong kalimutan na anak ka rin. Hindi lang tagapagligtas. May karapatan ka ring matakot, malito at magpahinga. Opo, salamat po ulit. Ate? Bakit? Mukhang alam ko na po kung bakit tinawag ng Diyos na maging madre kayo sa kabila ng lahat. Salamat po ulit. Mauna na po ako. Tahimik na tumalikod si Nea. Dala ang bigat ng desisyong hindi niya inakalang kailanman na darating. Tahimik ang paligid at malamlam ang araw nang dumating si Nea sa bahay. Inaasahan niyang tahimik sa loob. Pero pagpasok niya, agad siyang natigilan. Manong Aro? Ano po ang ginagawa ninyo dito? Dumaan lang ako para kumustahin ang pasyente ko. Pero mukhang may desisyon na kayong ginawa na hindi ko tututulan. Po? Anak, huwag ka sanang mabigla pero pinag-isipan ko ito ng matagal at napagpasyahan kong pumayag ng maging aswang. Ano po? Seryoso po kayo? Naisip ko kasing laban namin to ng nanay mo. Kaya kung may dapat mang tumalo sa kanya, ako yun. Biktima ka lang ng kakaibang pag-ibig, anak. Tay! Kung desidido na kayo, kailangan natin gawin to sa tamang oras. Kailan po? Sa Blue Moon, sa gabi ng kabilugan. Doon pinakamalakas ang agos ng dugo ng mga nilalang na gaya mo. Doon mas malakas ang bisa ng pangahawa at mas malakas din tayong lahat. Kaya kailangan natin paghandaan ng maayos. Hindi lang ito tungkol sa akin o sa'yo, kundi tungkol sa kung anong klaseng kinabukasan ang gusto mong itayo, anak. May sapat na oras pa tayo bago ang Blue Moon. Sa mga araw na yon, mag-iipon tayo ng lakas, ng anting-anting at ng tapang. Tumango si Nea. Napangiti siya dahil sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Kagaya ng plano, mas pinalakas ni Nea ang katawan niya para sa gagawin nila. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama. Inumin mo to araw-araw, Sedo. Hindi nito kayang palisan ang sakit mo, pero makakatulong tong palakasin ang katawan mo para matanggap ang pagbabago. Para ka talagang tatay mo. Kung ano-anong mapapait ang pinapainom sa akin. Kanino pa ba ako magmamana? Alangan sa'yo. Inumin mo na yan. Huwag mo akong daanin sa tawa mo. Nasamid yata ako. Pahingin ng tubig. Matanda ka na talaga. Kaya nga, pero hindi mo pa rin ako ginagalang. Sino po bang mas matanda sa inyo? Mas matanda ng 22 years ang tatay mo. Bakit pa parang ang casual nyo lang mag-usap?
Suwail kasi itong si Aro. Yan, tawa pa. Itong tubig, inumin mo. Nagpatuloy ang paghahanda nila hanggang sa dumating na ang mismong araw ng kabilugan ng buwan. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa karaniwan. At ang buwan sa langit, bughaw, malamig at nakakasindak. Handa na ba kayo? Para saan po pala ang mga tuyong dahon sa ilalim ng lamesa? Iyan ba? Simulan na natin to. Tay, sigurado po ba kayo? Para sa'yo, anak. Gagawin ko ang lahat. Humiga ka, Sedo. Simulan na natin bago pa magbagong hangin. Baka maramdaman ng asawa mo ang agos ng ritual. Sabihin mo lang kung kailan ko dapat isigaw ang aray. Huwag mo akong gagalitin, Sedo. Umupo si Ney sa lamesang gawa sa kahoy sa tabi ng kanyang ama. Sa gitna ng isang bilog na iginuhit sa lupa, sinindihan ni Manong Aro ang mga tuyong dahon ng saging na pinahira ng dugo ng uwak. Umalingasaw ang amoy ng usok na tila may sariling buhay. Ney, hawakan mo kamay ng tatay mo. Kapag sinabi kong handa na, hayaan mo pumasok ang dugo mo sa ugat niya. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Opo. Huwag kang kakabahan. Ikalma mo lang ang sarili mo. Kalmado na po. Kalmado ka na raw. Pero naririnig ko hanggang dito ang kabog ng dibdib mo, anak. Tay naman po. Alam mo ba, sa dami ng iniyakan kong gabi, iniisip ko kung kailan darating yung araw na magpapasalamat ako sa sakit. Ngayon ko lang siguro naiintindihan. Bakit po? Kasi kung hindi ako nasaktan, baka hindi ko nakita kung gaano ka kalakas, kung gaano kita kamahal. Tay? Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, Ne. Pero gusto kong tandaan mo, hindi kita pinayagang sumugal mag-isa. Kung kailangan mong maging halimaw para mabuhay, edi sabay tayong dalawa. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Parang... Hindi ko sinasabi na paalam to, ha? Ang sinasabi ko lang, kung sakali mang hindi ko na maranasan ng bukas, gusto kong malaman mong masaya ako ngayon kasi kasama kita at lalaban tayo. Sedo. Oo na. Bago pa ako magdrama ng todo, simulan na natin. Napapikit si Ney nang hiwaan ni Manong Aro ang palad ng dalaga. Pagkatapos ay ganun din ang ginawa niya kay Mang Sedo. Pinaglapat niya ang palad ng dalawa na may sugat para magsalib ang kanilang mga dugo. Hinigpitan naman ni Ney ang hawak sa kamay ng kanyang ama. Ramdam niya ang kakaibang init na bumalot sa kanilang mga palad habang dahan-dahang pumapasok ang kanyang dugo kasama ang enerhiya na papunta sa katawan ng kanyang ama. Ang init! Tay! Kaya niyo po ba? Oo, anak. Kaya ko. Sigurado po kayo, ha? Siguradong sigurado. Tumayo kayo. Maghanda na. Biglang lumamig ang paligid. Nagtatayuan po ang balahibo ko sa katawan. Ha? Nay? Anong ginagawa niyo rito? Napakabobo niyo! Nay? Melissa! Pilit ninyong binabago ang kapalaran. Nilapastangan niyo ang likas na batas ng ating lahi. Pagbabayaran niyo to! Huli ka na. Tapos na ang ritual. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ko pa rin kayong wakasan bago pa lumalim ang kasalanan ninyo. Subukan mo, Melissa. Sa unang pagkakataon, lalaban na ako. Hindi mo na kami kayang talunin. Hindi na ako natatakot sa'yo ngayon. Huwag mong kalimutan. 3 kami ngayon. 3 nga kayo. Pero ako ang ina ng dilim. Walang makakaligtas. Tay! Lumayo kayo!
Hindi na ako lalayo. Haharapin ko siya. Mag-ingat kayo. Hindi na itong nanay mo, Nay. Isa na siyang halimaw. Mga traidor! Mabilis na sumalubong si Mang Sedo sa ina ni Nea nang umatake ang babae. Nagbanggaan ang kanilang mga kamay at nagtagisan ng mga lakas. Nagpambuno ang dalawa bilang mga nilalang na may kakaibang kakayahan. Hindi na ako mahina. Hindi mo na ako matatakot, Melissa. Tumanggap ka lang ng kapangyarihan, pero hindi mo alam gamitin. Tay! Sa likod niyo po! Nay, dito tayo. Bilis! Po, hindi po ba natin tutulungan si tatay? Laban na nila yan. Tara, bilis! Pero... Alalahanin mo, Nay. Mahina ka pa ngayon. Wala ka pang laban sa nanay mo. Isa pa, nangako ko sa tatay mo na poprotektahan kita. Kaya tayo na. Huwag mo silang alalahanin. Malakas ang iyong ama. Dahil bukod sa nagawa mo na siyang aswang, naisalin mo sa kanyang iyong lakas. Sige po, pero kapag dehado na si tatay, hindi po ninyo ako mapipigilan sumugod. Ang buwan, paula ng liwanag nito. Ano po ang buwan? Bakit po? Wala naman. Nangangahulugan lang na humihina ng kapangyarihan nilang dalawa. Magandang ideya po ba yun? Oo, kaya huwag kang mag-alala. Ngayon na, Aro! Saan po kayo pupunta? Diyan ka lang, huwag kang aalis. Mabilis na tumakbo si Manong Aro pabalik sa bilog na ritual. Sa bawat hakbang, inilabas niya mula sa kanyang bagang isang supot ng asin at isang posporo. Bumagsak naman sa lamesa sa bilog si Mang Sedo at Melissa dahil sa paglalabanan ng dalawa. Dali-dali namang pinaikutan ni Manong Aro ng asin ang paligid ng bilog. Hayop ka, Sedo! Ikaw ang hadlang sa lahat ng plano ko! Tay! Tay! Manong Aro, ano po ginagawa niyo? Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Anak, mahal na mahal ka ni tatay. Leche! Sedo! Anong balak mo? Tapos ka na! Ngayon na! Kasabay ng sigaw ni Mang Sedo. Mabilis na sinindihan ni Manong Aro mga tuyong dahon ng saging na nakapaikot sa bilog na lamesang gawa sa kahoy. Maya-maya'y agad itong nagliyab. Hindi! Tay! Tatay! Hindi! Hindi! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Manong Aro? Bakit? Mahal ka ni tatay, anak. Hindi, Tay! Tay! Patawarin mo ako, Nay. Pero yun ang hiling ng tatay mo. Hindi! Bakit mo sinulog ang tatay ko? Hindi siya masama. Hindi, Tay. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo sabi! Nay! Nay! Makinig ka sa akin. Ito ang gusto ng tatay mo. At ito na lang ang natitirang paraan para maging malaya ka. Ayoko maging malaya. Ayoko. Kung kapalit-pala nito, buhay ng tatay ko. Ayoko. Itinulak ni Ney ang albularyo at mabilis na tinulungan ng ama para mailigtas sa apoy. Dahil sa kanyang pagkataranta, bigla siyang nakapagpalit ng anyo bilang aswang para mabilis na mailigtas ang ama. Nakaramdam din siya ng awa para sa kanyang ina, pero huli na dahil tuloy na itong nasunog. Tay, bakit hindi mo sinabi sa akin to? Bakit hindi mo sinabi na ito palang plano nyo, ha? Bakit? Mabuti at nailigtas pa kita. Balak mo ba ako mabuhay sa konsensya? Ha? Nakakainis ka. Patawarin mo ko, anak. Ginawa ko lang yun para hindi na siya makatakas. Nagsakripisyo ang tatay mo dahil mahal ka niya. Pero hindi niya dapat ginawa yun. Hindi. Marami namang paraan pa eh. Tay,
Ayos lang po ba kayo? May mga sugat kayo. Nalapnos ang ilang bahagi ng katawan mo. Lumalaki na ang apoy. Kailangan na nating lumabas dito. Doon muna kayo sa bahay ko. Kailangan ko rin magamot ang tatay mo, Nay. Nagmamadali silang lumabas ng bahay. Pagkalabas ay nakita nila kung paano unti-unting nilamon ng apoy ang bahay. Dahil nabubukod naman ang kanilang tinitirhan sa kabahayan, kaya walang kapitbahay na naapektuhan ng sunog. May ilang residente na dumating para tumulong, pero hindi na rin naapula ang apoy. Kinabukasan, nasa bahay sila ni Manong Aro at nag-uusap habang nag-aalmusal. Tignan nyo nga naman ang pagkakataon. Hindi pa talaga kayo tinakda na mamatay sa sunog. Buhay pa rin kayo. Yun nga lang, tuloy na kayo naging aswang. Tay, sana man lang sinabi mo sa akin na yung palang plano nyo. Kaya pala parang nagpapaalam ka na eh. Andaya nyo po. Huwag nyo na talagang uulitin yan, ha? Paano uulitin pa wala na ang nanay mo. Wala nang magaganap na ganoon. Ano na ang balak nyo ngayon? Yang pagiging aswang nyo, wala na akong magagawa dyan. Dalan nyo na yan habang buhay. Kailangan na naming umalis dito para makapagsimula ng bagong buhay. Sister Risa! Ate Risa! Nay, kumusta ka na? Nabalitaan kong nasunog ang bahay niyo ah. Totoo nga pong nangyari yon. Nasunog talaga ang lahat. Tapos na ang laban. Putol na ang tanikala ng sakit. At para makapili na kayo ng panibagong buhay. Akala ko may napahamak sa inyo. Mabuti at ligtas po kayong pareho, Mang Sedo. Oh, dahil yun sa katapangan ng anak ko. Magsimula kayo ng bagong buhay. At hindi nyo kailangang magsimula mag-isa. Nandito kami. Nandito ang Diyos. At kung sakaling piliin yung magtagal dito, bukas ang tahanan ng Diyos sa inyo. Para siya sa mga makasalanan. Buong puso niya kayong tatanggapin. Kasi alam niya na hindi ninyo ginusto yan. Biktima kayo ng kasamaan ng iba. Pwede pa rin po ba kaming tanggapin kahit ganito kami? Oo, mas lalo kayong tatanggapin dahil dyan. Tinanggap nga nila ako eh. Napayakap si Nay sa kanyang kaibigan. Lumuwag ang bigat ng dibdib niya dahil sa sinabi nito sa kabila ng sumpang dala nilang mag-ama. Dahil kay Sister Risa, nalaman niyang patas tumingin ang Diyos para sa lahat ng kanyang anak. Nasa tao na lang talaga kung paano nila ito matatanggap. Minsan, mga anak tayong pinapalo para disiplinahin. Minsan dinadaan sa pagsubok para lalong tumibay. At ang pagsubok ni Nay at ng kanyang ama, kahit papapasanin nila habang buhay, buong puso nilang pagtatagumpayan. Dahil sa bingit ng kamatayan, iniligtas pa rin sila ng dakilang lumikha para makita ang ganda ng buhay. Ang tao ang pumipili ng buhay niya. Tao rin ang nagdidesisyon kung aling landas ang tatahakin. At si Nay, alam niya na kung anong landas ang gusto niyang lakaran. Anya, lahat naman ng tao ay may pagkahalimaw na itinatago sa sarili. Kanya-kanya lang kung paano ito pagtatagumpayan. Sa kaso nga lang nilang mag-ama, ang pagkahalimaw ay literal. Pero alam nilang kaya nilang harapin nang walang ibang nasasaktan. Wakas.